Mga ka-sports, mainit-init na balita. Paano kung sa darating na Asian Games, hindi lang isa kundi tatlong naturalized player ang sabay-sabay na ilalaban ng Jordan? At ang mas malala ginawa nila to para siguraduhin talaga ang gintong medalya. Pero ang tanong, kaya bang tapatan ng Gilas Pilipinas ang ganitong klaseng lineup? Kung drink mo po ang ganitong content, pa-1 follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Talagang nagulat ang buong Asia basketball scene matapos lumabas ang balitang posibleng gamitin ng Jordan National Team ang kanilang tatlong pinakamalakas na naturalized players sa Asian Games. Hindi ito biro mga ka-sports dahil sa passport-only rule ng Asian Games. Pwede nilang ipasok lahat ng naturalized player basta may passport lang. Ibig sabihin, wala talagang limit. Para bang sinabi ng Jordan, hindi lang kami lalaban, dudurugin namin ang kompetisyon. So ngayon mga naturalized player weapons ng Jordan. So ngayon mga sports, dito na po tayo sa mga naturalized weapons ng Jordan. Kilalanin natin ang posibleng big 3 ng Jordan. Unang-una si John Buchanan. Isang 6'11" na limaw sa ilalim, rebounding machine, rim protector, inside dominance. Kapag siya ang bantay mo, good luck na lang sa second chance points. Sumunod, ang ating isa sa idolo sa TNT import noon, si RHJ or mas kilala natin Rondé Hollis Jefferson. Kilalang kilala na natin to sa PBA at international scene, tinaguri ang Kobe ng Jordan. Isang elite scorer, all-around player, kapag uminit to, kahit sino, kayang-kayang dalhin ang team. Hollis Jefferson can create. So he's definitely going to put it up. The three is foul! And lastly, si Jalen Harris. Dating NBA caliber guard ay ngayon bumubuhat na sa Jordan. Explosive scorer, quick first step, clutch performer. Imagine mo to sabay-sabay silang tatlo na nasa court. Inside presence plus perimeter scoring plus athleticism. Nako, delikado talaga, sobrang delikado. So ngayon, ang tanong, fair ba talaga ang rules? Dito na po papasok ang malaking debate. Fair ba na unlimited ang naturalized player? Sa FIBA, iisa lang po ang allowed. Pero sa Asian Games, basta may passport, go. Para sa iba, diskarte ito. Para sa iba naman, parang shortcut to dominance. Pero isang bagay lang po ang sigurado, legal po ito. At kung legal, walang makakapigil talaga sa Jordan. So ngayon ang big question, may sagot ba ang ating national team? Pero sandali huwag tayong kabahan agad. Dahil kung Jordan may big 3, ang Gilas pwedeng may super lineup. Mga posibleng lineup natin mga ka-sports. Unang-una dyan si Justin Brownlee, isang proven leader, clutch hero ng Gilas. Angelo Kwame, isang elite rim protector, shot blocking presence. Next si Malik Diouf, isang defensive anchor. Next si Jordan Clarkson kung papayagan. NBA level scoring, superstar impact. Kung papayagan lahat ng yan, hindi lang laban kundi giyera na talaga ito sa basketball. So ngayon, future ng Asian basketball. Kung matutuloy ang ganitong sistema, mas lalakas ang kompetisyon, mas magiging exciting ang Asian Games, pero baka mawala ang tunay na essence ng national team. So ang tanong, national team pa ba to o parang club teams na? Kaya ngayon mga ka-sports, ang tanong ko sa inyo, dapat bang papayagan ng unlimited players sa Asian Games? Kaya bang tapatan ng Gilas ang Jordan? O dapat bang baguhin ang rules? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng content, like, share, subscribe para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!